prosperity. The topic that I would like to talk to you about is about the supernatural multiplication. Amen? Supernatural multiplication. You see mga kapatid, the God that we serve is an unlimited God. Ang pinaglilingkuran nating Diyos mga kapatid ay isang Diyos na unlimited. Okay? So Ate Milan, alam mo yung unlimited. Pag sinabing unlimited sa Pilipinas, ito yung para nag-order ka sa mga inasal. Ate Ne. Sa mga inasal, Sarah, ikaw ay umuwi tagay sa atin. Pag ikaw ay nasa mga inasal, unlimited rice. Okay? So sa Pilipinas talaga, may malalakas sa rice, volcanic rice. Yung mga taong malalakas sa kanin, talagang ang dapat sa inyo mga kapatid, lagi kayo nasa mga inasal. Bakit? Unli. Sa mga calls, unli. Unli calls. The God that we serve is unlimited in what He can and what He will do for you. Walang problema sa Diyos. The problem, atin ang limitasyon ng Panginoon, mga kapatid, tandaan ninyo mabuti ito. God can do anything. He is God. He is the sovereign God. The only limitation of God is when we fail to look to Him and expect His supernatural provision in our life. Yun ang problema ng tao. Nakakalimot tayong tumingin sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Pag may mga problema na tayo, Sister Feli Kalangi, ang hinahanap agad natin yung magpapautang. Naghahanap ka kaagad ng mga kapatid na mauutangan, matatakbuhan. Amen? So that is the limitation of God. He is limited by our failure to look unto Him. Kaya meron tayong kanta no, Sister Cecil, when I was a young boy, meron kaming kanta sa church, meron tayong kanta sa Maranatha Main Church, and kinakanta natin, Turn your eyes upon Jesus. We have to keep turning our eyes on Jesus. In the book of Matthew chapter 14, verse 15 to 21, ito mga kapatid ay alam na natin, this was a story about the boy who had 5 cupcakes and 2 fish. And this is the title of this particular passage is about Jesus feeds more than 5,000 men. Some biblical scholars and theologians believe that there were 15,000. In that passage in Matthew 14 verse 15 to 21, we see a great need. Sobrang laki ng pangangailangan nila. Maraming tao, and they were following Jesus. They were following Jesus into the desert. Talagang sinundan nila ang Panginoong Hesus doon sa disyerto, and they were tired and they were hungry and there was nothing for them to eat. And it brings us down, Ate Uye, that when we follow Jesus, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na magutom. Amen ba? Do you think liko ang Panginoon? Ang Diyos ba ay isang masamang Diyos na susunod ka na susunod sa Kanya tapos wala ka naman palang napupurbitsyo? O yan mga kapatid, sa mga taga-Visayas, Mindanao, ang napapurbitsyo po mga kapatid ay wala kang napapala. Kaya mga taga-Visayas at Mindanao ating mga kapatid, with due respect sa ating lahat, maglilista kayo ng inyong mga notebook kasi marami kayong mapupulot sa mga taga-Batangas. Kung ikaw ay walang mapupurbitsyo at Milen, hindi, di ba, natatanda natin when one of the disciples went to Jesus, Lord, we have been following you. What's in it for us? Ano nang mapapurbitsyo namin? Anong mapapala namin sa pagsunod sa iyo, Panginoong Hesus? Iniwanan namin ang aming mga anak, ang aming mga asa-asawa, ang aming mga tahanan, ang aming mga hanap buhay. Nangingisda kami. Iniwanan namin ang aming livelihood. Ano na? But remember what Jesus said, Sister Pressy. Jesus said, walang sino man sa inyo ang nag-iwan ng lahat ng kanyang mga ari-arian, tahanan, pamilya, alang-alang sa akin, ang hindi mag-aani ng 100 ibayo. Amen ba? When we follow Jesus, Jesus will not allow us to get tired and be hungry.
Now, alam na natin itong story nito mga kapatid. Think about the needs that you may face in your life. Tingnan mo rin, Ate Milen, tingnan natin ang ating buhay. Meron ba tayong mga problema? Meron ba tayong mga pangangailangan na sa ating buhay? Itong mga 15,000 people, they needed to be fed. Kailangan nilang kumain. But the disciples, yung mga disipulos ng Panginoon, they did not have any sufficient means to feed them. Si Felipe, sinabi niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, kahit po 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. For everyone to receive a little. Panginoon, kahit po 200 denaryo na tinapay, hindi po sapat para sa kanila. John 6 chapter 7. Alam natin, 1 denarii was equivalent to a day's wages. So it would take 8 months wages to buy enough bread for each one to have a small bite. So, Sister Arlene, yung 200 worth of dinar, yung 8 months wages ng isang tao, kahit isang kagat, hindi pa sasapat. Kaya, the disciples reacted to this by telling Jesus to send them away. Nag-react ang mga disciples, Panginoon, ano kaya? Pauwiin na lang natin itong mga taong to. That was their reaction. They said na pauwi na lang para makabili na sila ng mga pagkain nila sa kanilang pag-uwi, para makauwi na sila at makakain sila sa kanilang mga bahay-bahay. Matthew 14:15. The disciples wanted to send the multitudes away because they were reacting, because their eyes were upon the impossibility. Nakatingin sila doon Sister Jean. Nakatingin sila doon sa kawalan, Sister Jessa. Nakatingin sila doon sa imposible. Kaya ang reaction, pauwi na lang. They were limited because they were depending upon their limited natural resources. Nakatingin ka sa natural. Amen ba? Kaya ang mga Kristiyano, mga kapatid, Sister LB, we walk by faith and not by sight. Ang isang Kristiyano talaga, hindi ka nakatingin sa nakikita. You walk, kaya ang kanta ni Don Moen, Sister Sarah, di ba sabi, in the eyes of faith, we can clearly see. Hindi mo man nakikita. Lord, I don't know saan magagaling ang katugunan ng aking mga panalangin. Lord, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang tuition fee ng aking anak. Panginoon, hindi ko alam kung paano ko makakapag-apply, makakapagbigay, makakapagbayad ng placement fee. But Lord, in the eyes of faith, I can clearly see that something good is about to happen in my life. When you have this kind of faith, Jesus is moved. Now, look at the reaction of Jesus, mga kapatid. He told the disciples, ano ang sagot ni Jesus, Sister Ne? No, they do not need to go away. Nakatingin yung mga disciples sa kawalan. What they see is the impossibility. What they see is the lack. What they see is the natural. What they see is the limited resources. But Jesus responded at the heart, at the heat of the moment. Jesus responded to them, they do not need to go away. You give them something to eat. What the Lord? Matthew 14:16. Ang sabi ng Panginoon, alam ni Jesus na wala nang pagkain. Jesus knew that. Jesus knew that they did not have enough food to feed over 15,000 men. 15,000 people, but he responded, he told his disciples to feed them anyway. Why? Because Jesus wanted to test their faith. You see, when God allows problem in your life, God wants to see how much you see Him. You see, when God allows problems, sickness, tragedies, anxieties, needs, it's for God to test your faith. Gustong malaman ng Panginoon hanggang saan ang tibay ng iyong pananampalataya. Because it is easy to testify
It is easy to shout the goodness, the favor of the Lord when everything is okay. But what is your reaction? What is our response when everything is very limited? Ano ang sagot natin sa buhay? Kapag wala tayo, kapag talagang kulang, mga kapatid. And that's why Jesus said, they don't need to go away. You have to feed them. You have to give them something to eat. You see, mga kapatid, all of the resources of heaven were at Jesus' disposal. We know that. We know that Jesus is God. We know that Jesus has everything. Kaya mga kapatid, ang sinasabi dito ng Panginoon, He did not rely on the world's limited resources. Hindi nakatingin ang Panginoon sa COVID, hindi nakatingin ang Panginoon sa palitan ng dinar, ng pounds, ng euro, sa peso. Alam mo ang ginawa niya, Ate Milen? Look at what happened. Jesus looked up. Diba? Nakita mo pagkatanggap ni Jesus, what did Jesus do? He looked up to His Father's supernatural provision. Alam niya kulang eh. Pero the first thing that Jesus did, Sister Sarah, is to look up. Mga kapatid, He knew that the Father in heaven would supernaturally meet His need. Amen mga kapatid, wala ka na nga. Tapos ang gagawin mo pa, magpo-post ka sa Facebook ng problema mo, ang daming magla-like. Amen ba? Sa panahon ngayon mga kapatid, ang daming namamasko. Amen ba? Ang daming namamasko, nakatingin sa'yo. Tayo rin mga kapatid. Kapag Pasko, huwag tayo nakatingin sa tao. Kagayahin natin ang ginawa ni Jesus, Sister Sarah. Na kapag may problema ka, you look up to God, you talk to God in heaven. And Lord, may problema ako. I know that you have something there. You can open the floodgates of heaven and pour out a blessings into my life, into my family's life. And when we do, mga kapatid, ito ang sinasabi ni Jesus. Tumingin siya sa taas. Amen mga kapatid. Ano ang sabi ni Jesus at Milen? There's no reason for them to go away hungry. Walang dahilan para umalis sila. Galing ka sa Diyos. Kaya natatandaan ko yung patutuan ni Milen. Pupunta siya sa church, mga hahayo. Nako, walang pamasahe. Panginoon, sige, magbibihis na rin ako. Maliligo pa rin ako. Talagang pupustura ako. Talagang aalis ako kahit wala akong pamasahe. Pero ni minsan mga kapatid, tandaan ninyo palagi ang ating awit. Kailan ka iniwan ng Diyos? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Amen mga kapatid. Wala kang hiningi sa Diyos na hindi niya ibinigay. The God that we serve is a good God who can give you everything you need, but only you have to look up and ask Him to give you. Yun ang sinabi mga kapatid. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng sumusunod sa Panginoon tapos wala tayong makakain. Tapos gutom na gutom tayo. Mga kapatid, alam niyo yan. Ang pinagsimulan namin, Pastora is here with us. Alam na alam natin mga kapatid. Pastor Saldi is here with us. Kitang-kita niya mga kapatid ang buhay namin, ang buhay natin. You know, kahapon may kausap akong isang kabataan. Meron akong pina-counseling. Alam mo, sabi ko sa kanya, the secret of my family is to faithfully serve the kingdom of God. Walang sino man ang sumunod sa Diyos ang kailangang magutom at mapagod at mauhaw. Ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay sumunod sa akin, walang sino man ang nag-iwan ng bahay, tahanan, na mga pamilya ang sumunod sa akin ang hindi aanin ng 100 ibayo, mga kapatid. At yun ang gagawin natin mga kapatid. Kailangan nating tumingin sa taas. We have to look unto God and expect God to provide us what we need. Kasi unlimited ang supply ng Panginoon at Milen. When you face the needs na parang imposible, may mga imposible ba sa buhay? Maraming minsan ganun eh. Ang hirap talaga minsan. Alam mo, ang pinakamahirap yung wala.
Kaya tama sabi ni Erap, Sister Ruth, mahirap ang mahirap. Di ba? Totoo yan eh. Madali kasi magpatotoo sa mga mayayaman kasi mayaman sila. Amen ba? Paano kung ikaw ay wala? Pero nakatingin ka ba, do you react the same way as the disciples? Do you look at the natural resources instead of God's supernatural supply? Amen ba? Alisin mo yung iyong paningin sa nakikita mo, Kuya Siming. Look onto the supply, unlimited supply, Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs according. That word according, Sister LB, is very, very important. Ayon. Ang ating amang nasa langit, mga kapatid, ay sobrang napakayaman. He owns everything. And it's a matter of you looking up. Kailangan tumingkam, mga kapatid, sa unlimited supply ng Panginoon. Pagka ba tayo may mga problema, do we give up? It is important to remember that in your time of great need, God will take whatever you have whenever you offer it to Him and multiply it to meet your needs. Kailangan, mga kapatid, kailangan maunawaan natin yon, Sister Feli, na kapag may problema tayo, may mga pangangailangan tayo, kailangan nating ibigay natin sa Panginoon kung ano man ang meron tayo. Kung ano man ang meron tayo, pag ibinigay mo yan sa Panginoon, mga kapatid, remember that God has the capacity, God is willing and able to multiply your needs. What did Andrew, ang sabi ni Andrew sa Panginoong Yesus, Panginoon, meron ditong lalaki. Isang batang lalaki lang to eh. Meron lang siyang small barley loaves and 2 small fish. But how far? How far will they go among so many? Gasino na ito, Panginoon. Panginoon, isang batang maliit, bata. 2 tinapay lang. 5 maliliit na dilis lang. Gasino na ito. He is trying to encourage or discourage Jesus. Panginoon, magpakatotoo na tayo. Maging practical na tayo. Wala tayong pag-asa, hindi natin mapapakain lahat to. And we were talking about the disciples. Sister Pressy, John 6 verse 9. But Jesus was not worried, Ate Milen, because Jesus knew, He knew exactly what He would do. Ayaw niya na yung kanyang mga disciples is to limit God or to rely on their own resources. Ayaw ng Panginoon, Sister Pressy, Sister Jean, na ikaw ay nagtitiwala sa iyong sariling kakayahan. Ano ang sabi ng Panginoon? Trust the Lord. Trust the Lord and He will crown your effort with success. Amen ba? Do not rely. Do not trust in your own resources and understanding, mga kapatid. There is a divine sufficiency. Not only did have enough for everyone to eat and be satisfied, but there was abundance. You see, Sister Alice, kapag nag-bless ang Panginoon, Ate Milen, hindi lang ikaw ang pagpapalain niya eh. Napansin mo? Kapag ikaw binless ng Panginoon, tamo napapansin mo, yung mga pamilya mo. Amen? Nababiyayaan mo rin. Amen ba? Lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, pag pinagpala ka ng Panginoon, God will not only bless you. Amen ba? It's not gonna be only sufficient for you, but there will be an abundance. Magkakaroon pa ng 12 full baskets left over. Mga kapatid, kaya huwag kayong magiging madamot sa Diyos. Mga kapatid, magkakaroon ng super abundance, Sister Sarah, sa buhay mo. At yan ang gusto ng Panginoon na maranasan mo. God wants you to experience that today. Kinuha ng Panginoon at Milen yung 5 loaves and 2 fish that the boy gave. And Jesus multiplied them to more than meet, to meet their great need. Kinuha ng Panginoon yun eh. Yung kokonte na hawak ng bata, kinuha ng Panginoon. At ito ang gusto ng Panginoon. This is the type of multiplication that God will do in your life right now. Kayang gawin ng Panginoon yun, mga kapatid. Sino baga tayo, Ate Milen? Tayo yung mga taga-balok-balok.
Sino ba tayo taga-Sara? Tayo mga taga-Anilaw laang. Amen mga kapatid. But sino ang magsasabi? Who would have thought? Sinong mag-aakala na dadalhin tayo ng Panginoon sa napakalayong buhay na ito mga kapatid? Amen ba? Na anytime, pwede nating makain ang ating mga gustong kainin, marating ang gusto nating marating because God has brought you this far. Amen ba? Yun ang gagawin ng Panginoon. Now, for a moment, put yourself in the position, Sarah, of this little boy. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ng batang ito. He was offering a very small, insignificant compared to the great need that the disciple faced. Malaki ang pangangailangan nila eh. Nung ikinasal si na Pastora, there were 100 people, 140. Mga kapatid, hindi na magkasya sa dami ng tao. 140. Mga kapatid, akala nyo magpakain ng 140? Ha? Alam mo, nagkikater ngayon, Sister Sarah, 1,000 per pax. 1,000 pesos per pax. Ang pagkain lang yan. Hindi pa kasama ang sound system. Hindi pa kasama dyan ang design at ang mga decor. Hindi pa kasama ang mga MC. Ang daming itchebureche, mga kapatid. Meron tayong kapatid na nagpakasal nung umuwi ako nung last few months. Ang inubos niya sa catering. Parang, kapatid, magkano binamin sa catering? Mga pastor, ito pong caterer na ito. Mga artista po ang nagkikater. Mga celeb, Sister Cecil, ang nagkikater. Kaya ang per plate nila, nasa 2.5 lang. Kaya, huwag kang magtitira sa plato. Himurin mo ang plato talaga. Kung kailangan mong kainin ang plato, kainin mo na sa mahal ng per plate. 2,005! Mga kapatid, ilan ang bisita? 100 pira, mga kapatid, talagang kulang ang 5 milyon, mga kapatid. 100 lang. Ito, 15,000. 5 dilis lang. 5 tawilis lang. O baka dulong pa yata ang dala nila. Amen, mga kapatid. Tas 5 cupcakes. Gasino na yun. But let the 5 loaves and 2 fish represent your limited financial resources. For example, napakalitang offering mo. Panginoon, maliit lang tong offering ko. Kahit napipiso yan. Alam mo, isa sa mga bagay na tinuro ni Pastora sa amin. Hindi ko alam kung Pastora is still there. Alam mo, sabi ni Pastora, Sister Sarah, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. At hindi ko ito marilimutan until nabuhay ito sa akin. Sabi niya, anak, madaling maging tapat sa Panginoon sa malalaki. Kasi pag malaki, tuwan-tuwa ka eh. Di ba? Ang laki ng binigay sa akin ng Panginoon. Sister Chet, sabi na, laki, magta-touch ka ng malaki eh. Pero alam mo, sabi ni Pastora, huwag ka lang mag-touch sa malalaki. Huwag mong kalimutan. Kailangan mo rin mag-touch sa maliliit. Kasi ang mga tao, kapag sising ko na ang dadalhin sa church, hindi na nag-o-offering, nahihiya ako eh. Bakit yung babaeng bao? Nakatayo ang Panginoon sa treasury. Nasa kaba ng yaman. Ang Panginoon nagtatago doon sa treasury. Siguro may pasupa dito ng halaman. Nagtatago ang Panginoon. Uy, Pedro. Nakita mo yung babae yun? Ano po yun, Lord? Yung babae yun, kita ko nagbigay ng 2 mita lang. Yan, liit. Oh. Ha? Sister Jean? Pero, minaliit ba ng Panginoon? Hindi tiningnan ng Panginoon yung mga eskriba nagbibigay ng marami. Kasi sila show off. Pero nakita ni Jesus, yung isang babaeng walang-wala, pero dun sa kanyang kawalan, ibinigay niya ang anumang meron siya. God is going to accept whatever you have. Mga kapatid, huwag niyong isipin na maliit lang. Okay lang maliit. Kasi yan naman ang laman ng puso mo. Amen ba? Kung yan talaga ang kaya mong magawa at kaya mong itanim sa lukbutan ng Panginoon, God is going to accept what you have, no matter how small it is. God is able to multiply that small seed. You may look at your finances and think, Panginoon, hindi na sapat. Panginoon, kapag ibinigay ko po ito, Panginoon, itong maliit na offering na ito, baka po magkulang na ako. Nakatingin ka na ngayon sa kawalan. Diba? Yun ang gagawin ni Satanas. Amen ba? Sister Chet, sasabihin ni Satanas, ang sweldo mo, 1,000, for example, 1,000 euro, uye.
1,000 euro. Tapos, ang bahid mo sa bahay, so magkakaroon ka ng calculator. Ay, ang babayaran mo ay ganito ha, kay Telay, ganito. Ang babayaran mo sa ganito, o ito. Meron kang calculator eh. Alam mo na ang pupuntahan ng pera na pag nag-tides ka pa, logical na wag ka nang magbigay. Yan ang gagawin ni Satanas. Because the devil is a liar. So magkakaroon ka ngayon ng chicken and egg logic. Panginoon, kapag nagbigay ako, kulang na to. Pero ang sabi, Atene, kapag hindi ka nagtanim, hindi ka aani. Yun ang laws of prosperity. Batas yung kapatid. Amen ba? So kailangan mo talagang maglakad. Kailangan mo ipikit ang iyong mga mata. Panginoon, kulang to. Just like the disciples, Lord, ang dami-daming tao, pero gasino na itong mga isda na itong maliliit na tawilis na are? Naku, nung malaman ko kapatid, Atene, na yung palang tawilis, yung pala nakala ko ang tamalis at tawilis ay iisa. Yung pala yung magkaiba. Mga kapatid, yung tawilis, maliliit, nasapsap. Amen ba? So, ganun din mga kapatid. You may look at your finances and think that they are insufficient and limited for meeting the needs of your family. What can a small gift do? Ano na, Panginoon, Panginoon, piso lang to eh. Kasi ano na to sa pangangailangan ng church? Pero sabi ng Panginoon, dalhin mo yan. Dalhin mo yan. Dahil kung hindi ka magtatanim, hindi ka aani. Hindi bubuksan ng Panginoon. Your faithfulness opens the treasury of heaven. You are giving God the authorization to stop the devourer, to open the floodgates of heaven and pour you out the blessings that there will be no room enough to contain. Kapag dinala mo ang ikasampung bahagi mo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kayo na ngayon ang sasabihin ko sa iyo, Atene, yung Deuteronomy 28, hindi ka pa sumusweldo, may sweldo ka na uli. Amen ba? Naku, Milen, nakapasok na yung may 13 month, baka nga may 14, 15, 16, 17 month ka pa. Amen ba? Hindi ka lang matitingin sa sweldo mo. Bakit? Ang sabi ng Deuteronomy 28, if you hearken and obey and listen to the voice that I'm giving you today, all these blessings, lahat ng mga pagpapala ay darating at uuna sa iyo. Uunahan ka pa ng blessings. Amen ba? Yung mga amo mong hindi nakakabayad, yung mga nangutang sa yung hindi nakakabayad, naku, tatawag yan. Naku, Milin, alam mo ba? Lagi ako nakakapanaginip sa iyo na parang ikaw daw inaniningil. Nako, Priscilla, yung matagal ko ng utang, mga 20 years ago, eto na, babayaran na kita. Bakit? Naging tapat tayo sa Panginoon. This little boy planted a seed. Nagtanim itong batang ito, nagtanim ng kaunti. Nagtanim siya ng maliit na binhi. He first gave his 5 loaves. Imagine mo, Atene, hindi niya binigay yung 5 loaves kasi kakunti naman eh. Diba? It's easy to think that way. Paano ko konti naman eh. Ano na ari? Gasino na ari sa akin. Sa kanya kulang pa yun eh. Ako pa man din natin eh, pag kumain ako, ayoko ng iisang ulam. Gusto ko, kahit sa Bicol, Ate Milen, pag napunta ko dyan, ba't ang daming ulam dito? Yung mga brother-in-law ko galing Canada. Ba't ang daming ulam dito? Sino bang Naku, oo nga pala, diyan nga pala si Don eh. hindi ako pa pwede ng iisang ulam. Ayoko ng iisang ulam kasi ayoko ng iisang piraso. Ayoko ng yung parang ayoko atinin ng mga bibili ka ng isang box na chicken joy tapos yung ulam isang kanin, isang chicken joy, tapos may gravy lang. Awang-awa ako, mga kapatid. Ayoko ng iisa. Ayoko ng parang gusto ko pang kumain ng chicken joy. Bakit wala na? Mga kapatid, hindi ganyan ang buhay na gusto ng Panginoon. John 10:10 is very clear, Ate Uye. John 10:10 is very clear, Sister Chet. Ang sabi ng Panginoon, I came to give you life more abundantly. Abundant. Isipin mo na lang yung abundant at bundat. Kaya, pag ikaw ay bundat, mga kapatid, sa mga taga-Bisaya Mindanao, bundat, yan ay busog na busog. Amen ba, mga kapatid? Pero ang naging tungkulin ng batang ito, mga kapatid, siya ay nagbigay muna ng 5 small cupcakes and 2 fish to Jesus. And Jesus took them. Tinanggap ni Jesus. May sinabi ba si Jesus? May sinabi ba sa napakitang niya? Ano na to? Ito lang? Wala ka ng ibang dala, Toy? Ano ba? Lilimang maliliit na tawilis. At dadalong cupcakes. Nakatingin na si Jesus sa, 5,000 ang pakakainin natin. Baka kulang na kulang. Hindi. Tinanggap ni Jesus yun, mga kapatid. Jesus took them. He looked up to God.
for His supernatural provision, and Jesus multiplied them until there was an abundance. Hindi tumigil si Jesus. O sige na, akin na yan. Ibigay mo yung kakulangan mo, nasa kamay mo, kulang na yan, ibigay mo yan sa kamay ni Jesus. Because when we transfer whatever is lacking in our hands to the hands of the Master, He is going to multiply all your needs. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen mga kapatid. Yan ang gagawin natin. Kulang na nga hindi ka pa magtatides. Paano na? Paano ka kikita? Lagi namang kulang. Ate Milen. Kaya, alam mo, lagi sinasabi sa mga tao, mga kapatid, kailanman, Sarah, pakinig ka mabuti, kailanman ang pera ay hindi nagkasya. Laging kulang. Magpadala ka sa Pilipinas ng 10,000. Sabi ko nga mga kapatid, nung unang panahon, yung mga nagtatrabaho sa Middle East, yung mga kapatid natin sa London, yung magtatrabaho sa Kuwait, nagtatrabaho sa Hong Kong, kumikita ng 10,000, nagkakasya, nakakabili ng isang sakong bigas. Ngayon, magpadala ka ng 20, 30, 40, 100,000, kulang pa rin mga kapatid. Laging kulang ang pera. But when we learn to look up unto Jesus and look up unto God, He has the unlimited supply, He has the financial provision. O-open niya mga kapatid, bubuksan niya ang dungawan sa langit. Bubuksan niya ang pintuan sa langit upang ibalik sa iyo, ibigay sa iyo, ipadaluin sa iyo mga kapatid. At ako'y naniniwala bago matapos ang December 2023. Marami sa inyo mga kapatid ang tatanggap ng mga malalaking pagpapala. Amen ba? Ibigay nyo lahat yan. Panginoon, kulang na ang sweldo ko. Panginoon, sana naman po. At yung 2024, I think Pastora is going to deliver the message for 2024. Marami pang mga multi-millionaire na mga taga-Maranatha ang magaganap mga kapatid. Amen ba? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid, and God bless you. Back to you, Pastor Saldi and Sister Sarah.